tungkol sa naisiwalat na di umano budget insertion ni dating Congresswoman Stella Kimbo ng Marikina City. Okay. Sa pagbusisi sa mga datos na sinasabing nanggaling sa Department of Public Works and Highways na isinapubliko ng Philippine Center for Investigative Journalism or PCIG at ni Batangas 1st District Representative Leandro Libiste, natukoy na magkaiba ang halaga ng allocable pero pareho ang outside allocable na umano'y inilaan ng DPWH noong 2025 sa Marikina City 2nd District na kinatawan ni dating Congresswoman Stella Luz Kimbo sa 19th Congress na nasa lampas ng 1 billion. November 29, 2025, nang i-upload ng PCIG sa website nito ang kanilang in-depth report na nagbusisi sa mga dokumentong ibinigay umano ng kanilang trusted sources at nagdidetalye sa halaga ng allocable at outside allocable na sinasabing inilaan ng DPWH sa bawat congressional district sa bansa. December 24, 2025, naman nung nag-ipinos ni Libiste ay sa kanyang Facebook page ang mga dokumento na ayon sa kongresista ay ibinigay umano sa kanya ni dating DPWH Yusek Catalina Cabral noong September ng nakarang taon. Pumanaw si Cabral nitong December 19. Sa ginawang pag-aaral sa mga dokumentong kapwa pinaninindigan ng PCIG at ni Libeste bilang lehitimo, may mga pagkakataong nagtutugma ang halaga ng allocable at outside allocable ng congressional districts. Pero mas maraming beses na hindi nagkakapareho ang halaga ng allocable sa dalawang listahan, bagamat pareho ang amount ng outside allocable. So ito yung summary. PCIG. Ang allocable, 710,849,000 pesos. Outside allocable is 937,625,000. Yan ang PCIG report. Kay Congressman Libeste, ang allocable ni Stella Kimbo is only 173,224,000. Samantalang ang outside allocable is 937,625,000. Okay, so halos magkaparehas ang data ng PCIG at Congressman Libiste sa outside allocable. Okay, ano bang kaibahan ng allocable at outside allocable? Example, ako yung kongresista, yung allocable na nailagay sa distrito ko, akin talaga yun. Ako ang mamimili ng kontraktor, ako ang masusunod, yung commission ko, ako ang magdidikta dahil para sa akin yun. Yun ang allocable. Yung outside allocable, nakalagay nga sa distrito ko, kailang iba ang may-ari. Ganon yun. Example, sa Oriental Mindoro, nagtaka yung mga district congressman doon dahil biglang lumubo ang mga pondo sa kanilang distrito. Yung pala, yun, may naglagay. Saldi ko. Hindi mo pwedeng galawin. Kaya lang, sa pagkakaintindi ko, yung mga outside allocable na pumasok sa akin, meron din ako. Parang parking fee. Parang gano'n ata yun. So matotal, malaki. Kung itotal natin yung report ng PCIG, umaabot ng 1.648 billion ang budget insertion ni dating Congresswoman Kimbo sa kanyang distrito. Allocable and non-allocable. Kay
Congressman Libesti naman, 1.1 billion. So, how true? Ito. Yung PCIG, investigative report lang ito. Sila yung unang nag-report na ang pork barrel kings ay si Congressman Sandro Marcos at saka dating Speaker Martin Romualdez. Sila yung top 2. Sa allocables nila sa DPWH is 15 billion. 15.4 billion ata si Sandro Marcos. 14.5 billion naman si Romualdez. Grabe, ano? Hindi naman pinasinungalingan ng dalawang kongresista. Tahimik lang sila. So dito ngayon kay Congressman Libiste, abangan natin dahil inimbita siya ni Senator Lacson na mag-attend sa Blue Ribbon Committee hearing ngayong January 19. Kasi interesado si Senator Lacson na imbestigahan yung Cabral files. Bagay na dinidisregard ng Malacanang, heresy daw yun. Bagay na dinidisregard ni Senator Soto, wala daw kwenta yun. Dokumento daw yun sa kanto. Wala, basta hindi nila binibigyan ng pansin. Salamat na lang tayo kay Senator Lacson, may pag-asa pa tayo. Dahil naniniwala siya na yung Cabral report ay dapat malaman ng taong bayan. So, si Congressman Libesti naman, medyo alanganin siya kung makaka-attend o hindi. Kasi ang dami daw nagwa-warning sa kanya na once na mailabas niya yung buong Cabral files ay alanganin siya. Kaya sabi niya, alanganin akong maka-attend. Huwag nyo lang akong patayin, sabi niya sa mga nagwa-warning sa kanya. Kasi once na pinatay nyo na ako, lalabas lahat ang ano. Kaya ang challenge dyan is, nasimulan naman lang, ilabas na lang lahat. Total, mayaman naman siya, di mag-hire siya ng maraming bodyguards. Pwede man yan sa mga security agencies. ICI, nearing end. Malapit nang buwagin ang ICI. House Deputy Minority Leader and mamamayang Liberal Party List Representative Leila de Lima questions President Ferdinand Marcos Jr. remarked that the Independent Commission for Infrastructure is coming towards the end. Malapit nang matapos. Sabi niya, may nabasa kong statement niya kanina na they're just tying some loose ends. Parang finishing touches kung bahay pa. Siguro pinto-pintura na lang. Saying the panel still has pending work, particularly on flood control projects and other alleged anomalous infrastructure deals. In a statement on January 16, De Lima said the future of the ICI should depend on the President's commitment to accountability and urged the passage of a law creating a more empowered and independent anti-corruption commission. So ito, ang statement ng kongresista. Nagmumukhang ginawang pang-intermission number lang ang ICI. Propaganda ba? Kung saan exception is the general rule pa sa pag-live stream. Agree ako niyan. Intermission or propaganda. Para ipakita sa taong bayan na, pasalamatan niyo ako. Ako ang whistleblower. Ako ang nagbunyag niyan. Ako ang nagpapaimbestiga. Yun ang linya nila ni Auntie Claire. Ano ngayon? Lumalabas. Intermission number. Ako nung una, kailan ba ito create? September, October, November, December, January, maglilimang buwan. Sabi ko ito, totohanan na ito. Lalo na kung nung nandyan, kasama si Mayor Benji Magalong at itong si ex-DPWH Secretary Rogelio Singson.
Para sa akin, matitino itong dalawa, Singson and Magalong. Yung dalawa, hindi ko masyadong kilala, yung Justice Reyes at saka Rosana Pardo. Kaya lang, the fact na nandyan si Mayor Magalong, totohanan na ito. Anako, wala short-lived lang. Inappoint nila na special investigator. Nung nagtrabaho na si Mayor Magalong, nagreklamo na sa Anticlear. Bakit siya nag-imbestiga? Advisor man lang siya. Wala. Resign ka agad si Mayor Magalong dahil may pumipigil sa kanya. Tapos sinundan pag-resign ni Rogelio Singson, resign Rosana Pardo, kaya nag-iisa lang yun. Nalaman natin, wala palang pundo. Yung pundo ina-announce, nasa dyaryo lang. Ano bang klaseng ito? Kaya dito mo makikita yung itong sabi na the ICI should depend on the President's commitment to accountability. Anong opinion ko lang ito? Itong ginawa niya sa ICI, ibig sabihin, hindi siya determinado. Para sa akin, pakitang tao lang, pampapogi lang, para lang maalis yung galit ng taong bayan at ipakita na I'm doing something good, pasalamatan niyo ako, kailang propaganda o panakip butas lang, cosmetics ang ICI. Ito, yung meron ng bill, yung creation ng Independent People's Commission, batas na ipasa para tuloy-tuloy ang investigasyon sa flood control. Bakit ayaw i-certify as urgent ng Pangulo? Ito ngayon yung panawagan ni Congresswoman De Lima, which I agree. Sana nga tuloy-tuloy ang investigasyon. Ngayon parang wala na, the end na. And now the end is near. And so I face the final curtain. Coming to an end. Wala na. Kaya nga nagsabi na noon, kailan ba yun? December? Sabi ni Ombudsman Rimulya, we are hiring 60 to 70 lawyers sa Ombudsman. And after that, wala na. Stop na ang ICI. Ito na nga, stop na. So medyo tama yung mayroong isiniwalat ni Senator Amy na by February 1, stop na ang ICI. Nagsalita ng Pangulo na coming to an end na ang ICI. So, wala. May mapapakulong ba sila? Yan ang ano ngayon yung bottleneck. Pag mapakulong sila ng mga malalaking isda, ayan, mawawala. Hindi naman mawawala. Huhupa ang galit ng taong bayan. And then yung ratings ng Pangulo, unti-unting akyat, basta may mapakulong sila na mga big fish. Example, Saldico, Speaker Martin Romualdez, kasi lumalabas ngayon, parang determinado na kasuhan. Kasi nagsasalita ng ombudsman. Ang focus ngayon ng investigasyon ng ombudsman, yun na kay Speaker. Senator Lacson, January 19, yan na, may present na testigo na magdidiin kay Speaker, dating Speaker. Sino pa? Si Toby Chanco, na aliado ng Pangulo. Inuulit niya yung kwento niya na pinagalitan ng Pangulo si Speaker Martin Romualdez. So, these are, sabi ng political blogger, these are indications na may go signal ng Malacanang para panagutin si Romualdez. So, sana nga, kaya lang, ay galingan nila. Kasi baka mamaya, ma-acquit lang din si Romualdez. Wala rin. Kasi hindi nila hawak ang korte. Independent ang Sandigan Bayan. Depende sa ebidensya na inyong ilalabas. So mga kaibigan, naniniwala ba kayo na kaya nilang magpakulong ng malalaking isda? Kung ako yung tatanungin, parang malabo.
Hanggang kay Diskaya lang yan. Hanggang mga DPWH engineer lang yan. Kaya, salamat, Congresswoman Dilima, sa inyong pagsasalita.